Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon, sa ating pong mga memory verses, sa ating pong mga testimonies. Nakakagalak nga po yung ating quiz bee sa Tanawan. Yung mga hindi natin inaasahan ay nagpakitang gilas. Yan ay buhat sa Panginoon. Ano po? So, hindi po yan karunungan ng tao. So, yung ganyang quiz bee ho ay hindi lang yan meant upang magkaroon lang tayo ng interes sa Bible, kundi yakapin natin ang buo ang Bible. Ano? So, hindi lang po ang purpose niyan is yung magkaroon lang ng accumulation ng ating isip about sa mga storya, mga impormasyon, about sa salita ng Panginoon, kundi nandun yung ating pagsamba sa Panginoon. So, ito yung magtulak sa atin para sumamba sa Diyos, magpuri sa Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon. Ano po? Dahil sa pamamagitan po ng kanyang salita, ay tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. So, sa pamamagitan po ng kapahayagan ng salita ng Diyos, tayo po ay narito at naglilingkod. At meron tayong katiyakan sa paglilingkod sa Kanya. Ano? Hindi tayo nagbabaka sakali. Hindi tayo religion, which is yung paraan ng tao o konsepto po ng tao. So, yan po yung ating ipinagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Yung kalinawan ng isip na ginagawa po natin lahat ng ito, ayon po sa kapahayagan po ng Panginoon. Kaya purihin po ang ating Diyos. So, salamat po sa Panginoon sa lahat. Ano po? Sa kung paano po gumalaw ang Panginoon sa buhay natin, sa church, sa ating pong mga Bible studies, sa bawat buhay ng bawat isa na narito, sa mga kapatid po natin hindi kasama ngayon. So kung paano din po kumilos ang Diyos, tunay po na lahat ng ito ay bagay na dapat nating ibalik ng may pasasalamat sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa panibagong po pribilehiyo na ipinagkaloob po sa akin upang makapaghatid po ng Kanyang salita. At sa pagkakataon pong ito mga kapatid, ngayon po ay dadako na tayo sa ating exhortation. At ito po ang pangatlo sa ating bunga ng Espiritu na ating pong sinisiris. So last Sunday po, ang ating pong pinag-aralan is about meekness o kahinahunan. The other Wednesday, 2 weeks ago, ang ating pong tinalakay is about self-control, pagpipigil sa sarili. So ngayon po, ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa katapatan or faithfulness. Samahan niyo po ako sa ating text. So this is from 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ito po ay isa sa mga talata na atin pong titingnan about faithfulness o katapatan. So 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Pero hindi lang po itong talata na atin pong titingnan ngayon pong gabi sa atin pong paksa. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat muli sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon na muli po kaming paalalahanan ng iyong salita, na patuloy kaming sansalain sa lahat ng aming po mga kamalian, at may tuwid po kami sa wastong kaisipan at pamumuhay. At ngayon po, Panginoon, hawakan niyo po ang bawat isa po sa amin na makikinig ng iyong pong salita. At ang patuloy niyo pong pangunguna sa inyong pong tagapagsalita ay hinihiling ko din po, O Diyos, na hindi po mabahiran ng anumang hindi mula sa iyo, hindi niyo po kalooban ang paghahayag po ninyong ito. At ako po ay gamitin niyo po lamang instrumento, at sa lahat ng akin po mga pagkakasala, patawarin niyo po ako, Panginoon. Itama po ninyo ang aking pagtayo sa unahan, sa pulpitong ito, at tanging salita po ninyo lamang ang mapakinggan ng bawat isa ngayong pong gabi. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so salamat po sa Panginoon. At ang atin pong topic is about faithfulness. So this is the third virtue, o ang pangatlong bunga ng Espiritu. At makikita po natin na ang katapatan po ay hindi maaaring mawala sa buhay ng isang mananampalataya dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na matapat. So ito po yung pinaka
proposition po natin. So, hindi ho na ginagawa lang natin ang pagiging tapat sa paglilingkod is dahil gusto lang natin. Kundi meron tayong sinusundan. Meron tayong yapak na sinusunod. Ano po? Sa ating paglilingkod. Sa ating karanasan, bilang tayo po ay dumaan sa maraming mga pagsubok, so katulad po nung pagpasok ng malubhang sakit na dumapo sa mga baboy, tinatawag nating African Swine Fever or ASF. So talagang naapektuhan po ang bayan po natin ng karamdamang ito. At ang lubhang naapektuhan po is yung pong mga nag-aalaga, mga hog raisers, yung pong mga nagtitinda ng baboy, di ba? Yung mga vendors po natin. So sa sitwasyon pong katulad nito, so saan tayo bibili ng baboy? So parang sabi nga, wala tayong mapagpipilian. Kasi talagang matindi ang epekto ng sakit. Kailangan kapag may na-report na may sakit, yung ilang kilometrong radius nung lugar kung saan may naitalang may sakit, kailangan din yon, dispatchahin din. So ibig sabihin ganun ka-viral yung nagko-cause po ng sakit na yon. And katulad po ng ganung sitwasyon, so saan tayo bibili? At maaaring ang maging sagot po natin o karamihan ng na nandito maaaring maging sagot po natin ay doon talaga sa mga mapagkakatiwalaan, to the trustworthy supplier or vendor or hog raiser. Na hindi kami na ESF, which is hindi sila nagbabaka sakali or nagsisinungaling. As in talagang totoo na hindi po talaga na ESF ang kanilang mga alaga. So yun yung mga tatawag nating mga mapagkakatiwalaan. Kung tayo naman ay bibili ng gadget, yan. Anong brand ang ating titingnan? Ay syempre yung kilala. Syempre yung talagang matibay at subok. Yan. Pag bibili tayo ng electric fan, ano yung pipiliin nating electric fan? Di ba? Yung syempre yung subok. Di ba? Yung na-experience na namin na tumagal ng 10 taon, ito talagang gumagana pa. Ang hélice niyan ay wala pang pinkot. So lahat ng bagay kino-consider natin na talagang bilhin natin sa mga mapagkakatiwalaang may magandang service na maibabalik sa atin. So yan po ang isang illustration po natin patungkol po sa tinatawag po nating faithfulness. Na kung saan tayo mga lingkod ng Panginoong Hesus, masasabi ba natin tayo din ay mapagkakatiwalaan? Kung halimbawa tayo isang hog raiser o kung tayo po yung isang nagbebenta ng magandang produkto at sinasabi natin na, naku, hindi ka bibiguin nito. Kaso, nung nabili na, ano na nangyari? Diba? Naloko pala, nagoyo ka pala. So, hindi pala totoo po. So sana hindi din ganun sa atin, bilang mga Kristiyano, naglilingkod tayo sa Panginoon, scammer. 'Di ba? Nagsasabi lang tayo na tayo tapat sa Panginoon, nagsasabi lang tayo na tayo po ay matyaga sa ating paglilingkod sa Panginoon, but in reality hindi pala. Okay? So should we say or shall we say that we are a trustworthy one, and are we confident that our service for the Lord has a good rating? Maganda ba ang ating rating? Maganda ba ang ating performance? Sa palagay po ba natin? Katulad ng isang estudyante na talagang masipag na tapusin lahat ng kanyang mga performance tasks, lahat ng kanyang mga dapat tapusin, mga takdang aralin, mga projects. So ganun din ba tayo ka-diligent sa mga tasks na dapat nating gawin bilang isang lingkod ng Diyos? Okay? At ito po yung virtue na atin pong titingnan ngayong pong gabi. So this is the virtue that will test our hearts once again for our spiritual maturity. And that is the word faithfulness o katapatan. Okay, so mga kapatid, may 3 bagay po tayong titingnan about faithfulness. So first is the mandate. So ito po ay hindi ipinamamanhig lamang sa atin na tayo maging tapat sa paglilingkod. This is an order from the Bible. Ito po ay mandato mula po sa salita ng Panginoon na ang isang lingkod ng Diyos
ay matapat na lingkod niya. Hindi ho matatawag na lingkod ang isang lingkod kung hindi siya tapat sa paglilingkod. So, sa sekular, maririnig natin yan sa mga tagapagbalita. Ano po? Tapat kaming maglilingkod. Serbisyong totoo. Di ba? So, yun yung mga taglines nila. Pero sa ating mga Kristiyano, dapat higitan pa natin. Di ba? Hindi lang basta sinasabi lang natin na kami tapat na naglilingkod, totoo ang aming paglilingkod sa Diyos, ipinapakita natin sa ating paglilingkod, mga kapatid. So this is the mandate, once again, para sa atin. So this is our first point. And makikita natin, dito po sa, binasa po natin kanina, 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Moreover, but tingnan po muna natin sa verse 1. Ano po? Sabi dyan, this is how one should regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. So, ang daming salita na dapat nating tingnan mabuti po dito. Sabi po ni Apostol Pablo, this is how one should regard us, tayo. So, sino pong sinulatan ni Apostol Pablo? Mga mananampalataya. At ang bawat mananampalataya, sabi niya, ay mga lingkod ni Kristo as servants of Christ at katiwala, stewards of the mysteries of God. So, pag sinabi nating stewards, so sa ibang salita po ay tagapangalaga. Ano? So, tayo po ang tagasilbi, tayo po ang tagapag-ingat, tayo po ang tagapangalaga, tayo po ang kagaya ng isang manager. Di ba? So, ang manager, hindi lang siya tutok sa kanyang sariling job description o kung ano yung kanyang trabaho, but meron siyang hinahawakan. Merong mga taong nasa ilalim niya na dapat niyang tutukan. So, ganun din po ang idea ng stewardship. Meron tayong dapat tinututukan din sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lang tayo concerned sa ating sariling paglilingkod. Concerned din po tayo sa mga kasama natin na naglilingkod sa Diyos. Kaya ito po ang sabi ni Paul, stewards of the mysteries of God. And not only that, na concerned po tayo sa ating kapwa-lingkod, concerned din po tayo sa salita ng Panginoon. The mysteries of God. And this is a mandate, again, this is the mandate for faithfulness. It is required for every Christian. Hindi ho sinabi dito na nasa discretion ho natin bilang Kristiyano kung tayo maglilingkod o hindi. Conditional ang ating pagpunta sa church. Kung kailan na maulan, nako, hindi na lang ako pupunta. Ano? At lalo akong aantukin kasi malamig. Di ba? So hindi ganoon. Dapat ang mentalidad natin na may mga external things na dapat ikino-consider ho natin sa paglilingkod sa atin sa Panginoon. So, yung mga hindi naasang pangyayari, ano po, na talagang minsan nakikita ho ng Diyos at hindi lang minsan nakikita ng Panginoon, tinitingnan talaga ng Panginoon yan sa lahat ng oras. So, yung ating pagpasok sa church ay kinakailangang nakaayon po sa tinatawag nating katapatan. Are we faithful, brothers and sisters? Mahirap sumagot, yes, pastor, ano? Kasi talagang alam ng Panginoon kung ano tayo sa Kanya, kung tapat ba tayo o hindi. Okay, so it is required for every Christian, first, servants of Christ, that is serving Him in humility. So tayo naglilingkod ng may kababaan, kagaya ng ating Panginoong Jesus. Ano pong ginawa niya nung siya ay nagkatawang tao? He emptied Himself. Di ba? Siya po ay nagpakababa upang maging halimbawa ng bawat isa. Kaya sabi dito, servants of Christ. And not only that, stewards of the mysteries of God. That is, dispensing His mysteries faithfully. Dispensing His mysteries faithfully. Tapat din ba natin na ipinapangaral ang Kanyang salita? Tapat din ba nating ikinukwento ang kwento ng katubusan? So, yung katuloy ng exhortation ni Pastor Marlon last Wednesday, di ba? So, undeterred spirit. Ito ba ang espiritu natin
Ayaw nating magpaawat, ayaw nating magpapigil na maghayag ng salita, o talagang pigil na pigil, or pigil tayo na maghatid ng salita ng kaligtasan. But ang sabi dyan, dispensing the mysteries of God or the gospel. Yan po isang mandato, mga kapatid. And using His gifts exhaustively as good stewards of the manifold grace of God. 1 Peter chapter 4, verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin natin para sa kapakinabangan ng lahat ang ating mga kaloob. Meron tayong kaloob. Kung tayo po'y ligtas, mga kapatid, hindi maaaring wala dahil yan ay kasama ho sa kaligtasan. At ito ba'y nagagamit natin ng mabuti? Ito ba'y nagagamit natin ng may katsagaan bilang lingkod ng Diyos? Pinaglalabanan ba natin ang ating mga kahinaan para maisagawa natin ang tungkuling ito bilang mga lingkod ng Diyos? Again, it is required for every Christian. Thus, this is the mandate. Ano po? It is a mandate to be faithful. Tayo po ay maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. And not only that, it is to be judged. Hindi lamang po na ito'y required sa bawat lingkod ng Diyos. Kaya nga natin tinatawag ang ating mga sarili na lingkod ng Panginoon, sapagkat tayo po itinawag para sa paglilingkod at hindi lang basta maglingkod, tapat na paglilingkod sa Kanya. And not only that, again, it is to be judged. Ang katapatan po ang huhusgahan ng Diyos, ng Panginoon sa Kanyang pagdating. A faithful and sensible slave in Matthew 24. Tingnan po natin. Ano po sabi ng Panginoon sa Matthew 24:45? Who then is the faithful and wise servant, whom his master has set over his household to give them their food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Mapalad ang isang lingkod, sa ibang translation is slave, na kung saan siya'y nadatnan ng kanyang Panginoon na tinutupad niya ang kanyang tungkulin. Mga kapatid, when He returns, the Lord's absolute requirement by which He will judge His servants is faithfulness. Not our sincerity, not our consistency to be present. Sabi nga, na lagi tayong present sa prayer meeting, sa worship, lagi tayong present, pero spiritually hindi pala present. Ang attention pala natin wala dito. Physically nandito, pero wala pala yung ating attention dito. Nasa labas yung ating iniisip. Tapos hindi tayo mapakali sa ating pagkaupo. Ano ba naman yan? Nakatagal naman ang exhortation na ito. Ang tagal naman manalangin ni pastor. Magsasaing pa ako at magluluto. Pag-uwi. Okay? So when He returns, the Lord's absolute requirement by which He will judge His servants is faithfulness. Yung katapatan mo ngayong naglilingkod ka sa Diyos, yan ang Kanyang titingnan sa Kanyang pagparito. Hindi yung ilang beses kang hindi naka-attend. Gaano kalaki ang naibigay mong ikapo? O gaano kalaki ang naibigay mong offering? Hindi yan titingnan ng Panginoon. But your faithfulness, yung katapatan mo sa lahat ng areas ng buhay bilang isang lingkod niya. Yan po ang ating dadatnan, or ito po ang dadatnan ng Panginoon. Sa Kanyang muling pagbabalik, kung tayo ba'y magpapatuloy at mananatiling tapat sa Kanya. Were they true to His commands? Talaga bang ang salita ng Diyos, ang mga utos ng Panginoon ay ating sinusunod? Iniingatan ba natin ang Kanyang mga salita sa ating mga puso? Hindi lang sa hindi pagkakasala, kundi
yung buhay natin mismo. Ano po? Kung paano natin sinusunod ang kalooban niya. The work is demanding but is basically simple. That is taking God's word and feeding it faithfully to His people. Taking the word of God and feeding it faithfully to His people. Thus, it is a mandate. Ito ho ay mandatory. Hindi po ito discretionary. Hindi po ibig sabihin, nasa atin ang pagpili, nasa atin ang kapasyahan. Kung i-share ba natin o hindi, kung i-dispense ba natin o hindi, kung a-attend ba tayo o hindi, kung mananalangin ba tayo o hindi. Okay? Kaya sabi dito, the mandate for faithfulness. Yan po ang kalooban ng Panginoon sa kanyang pagkatawag sa atin o sa kanyang pagtawag sa atin. Tayo maglingkod ng tapat. Next is the mindset. The mindset for faithfulness. Ano ba dapat ang pag-iisip natin sa katapatang ito? So tingnan natin sa original na lengguwahe, ang salitang faithfulness. At ang ibig sabihin po nito, that is something or someone who is worthy of faith or keeps promises and is applied to God, men, His word, etc. Worthy of faith or keeps promises. Strictly adhering, sabi dito, to, sabi dyan, yung allegiance niya, ano po, sa kanyang pinaglilingkuran. So that is the word faithfulness. So that is pistos, from peitho, which means to persuade. It is being described as steadfast in your affection or allegiance. So that is the word faithfulness. You are holding fast to your allegiance. So kapag sinabi nating allegiance is loyalty, kanino tayo loyal? Di ba? Hindi lang tayo loyal sa church, kundi sa ulo ng church, which is ang Panginoon. Loyalty to Christ. Are you loyal, brothers and sisters? And also being constant, persistent, and trustworthy. That is faithfulness. You are persistent to serve. You are not coerced to serve. Okay? Yan po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Mapagkakatiwalaan. Wala yung may second thought sa atin. Ito ba'y totoong naglilingkod sa Diyos? So sana ganun yung ating mentality sa paglilingkod natin, na hindi tayo pag-iisipan na baka itong ginagawa nito ay hindi naman tunay na paglilingkod. Diba? Kaya nga dun sa ating sinundan, sabi doon, sino ang humuhusga? Hindi ho ang tao, kundi ang Panginoon. It is to be judged by our faithful judge, the Lord. Okay? So the first mindset, it is faithfulness which the righteous lives by. Habakkuk chapter 2 verse 4. Okay? Ang sabi po dito is, tingnan po natin. Ano ang tamang kaisipan pagdating sa katapatang ito? Okay, Habakkuk. Nasaan na si Habakkuk? Nasa Old Testament po. Ano po? Chapter 2 verse 4, behold, his soul is puffed up, it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith, or faithfulness. It is faithfulness which the righteous lives by. Nabubuhay ang matuwid sa pananampalataya. At ano ang demonstration ng pananampalataya? What is the demonstration of faith? Obedience. And obedience and faithfulness, sabi nga, ito po ay magkatulad.
Ano po? You are deemed faithful if you obey. Kung sumusunod ka, hindi ka sumusuway sa Panginoon. Alam mo ang kalooban ng Diyos at alam mo din ang kalooban ng iyong laman. Ano ang ating pipiliin? Saan tayo sasandig? Diba? Kaya sabi dito, the righteous shall live by his faith or by faith. Sana lagi tayong nakasandig sa pananampalataya. Hindi ho nakasandig lang tayo sa panlabas na kaganapan sa ating buhay. Na kapag wala tayong iniisip, saka tayo pupunta sa church. Pag wala masyadong problema, saka tayo pupunta sa church. Pag marami tayong problema, marami tayong excuses. Marami tayong dahilan para hindi umattend sa church. Here, the righteous shall live by faith. Ang tunay na pananampalataya ho ay naghahangad ng isang banal at matuwid na pamumuhay at kasama din dyan ang paglilingkod, mga kapatid. Next, it is faithfulness which the Lord calls us to. Okay? So, doon sa ating preceding, balikan ko lang. When you say, I live by faith, kapag tayo po ay nagsalita na ako'y nabubuhay sa pananampalataya, sinasabi din ba nating tayo ba'y nabubuhay ng tapat? When you say, I live by faith, do you also mean faithful? Mahirap magsalita ako'y nabubuhay sa pananampalataya, hindi ka naman tapat. Di ba? So, niloloko lang natin ang sarili natin. Next, again, it is faithfulness which the Lord calls us to in Revelation chapter 2 verse 10. Ano po sabi ng Panginoon sa isang iglesia po doon, that is Smyrna? Be faithful unto death and I will give you the crown of life. Kayo'y maging tapat hanggang sa kamatayan. Mga kapatid, hindi ho ang pagiging tapat natin ay hanggang sa gusto lang natin. Hanggang sa may panahon pa tayo, kundi hanggang buhay pa tayo. Hanggat meron pang oportunidad ang binibigay ang Panginoon sa atin, hanggat meron pang natitirang kalakasan ng ating katawan, be faithful unto death. Hanggang sa huling hininga, tayo po'y maging tapat sapagkat ito ang ipinananawagan sa atin ng Diyos. And it is faithfulness which the Lord's servants are known for. Ito ang identity ng isang lingkod ng Diyos. Hindi ho maaaring tawaging lingkod ang isang lingkod kung hindi siya matapat na naglilingkod sa kanyang Panginoon. Kaya meron po tayong mga halimbawa na makikita po sa salita ng Diyos kung paano sila naglingkod. Kung kaya sila po ay kinilala bilang matuwid or bilang matapat na lingkod niya. 1 Corinthians 4:17. Okay, so 1 Corinthians 4:17. Sino po ito? Tingnan po natin. That is why I sent you Timothy, my beloved and faithful child in the Lord, to remind you of my ways in Christ as I teach them everywhere in every church. Timothy, my beloved and faithful child in the Lord. Aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Kasi spiritual child po ni Apostle Paul si Timothy. 7:25 of the same book. Sabi dito, now concerning the betrothed, I have no command from the Lord, but I give my judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. So sino po ito? Paul himself. But, sabi niya, by the Lord's mercy. So hindi ho directly na sinasabi ni Paul na I am trustworthy. But ang sabi niya, by the Lord's mercy is trustworthy. Okay? Kaya kung tayong tatanungin, it's by the mercy of God.
Kung merong nakakapunan ng ating katapatan sa paglilingkod, it's by the mercy of God. It's by the grace of God. Otherwise, relihiyon. Okay? Hindi ito ayon sa kaligtasan. Colossians chapter 1. Verse 7. Okay. Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant, he is a faithful minister of Christ on your behalf and has made known to us your love in the Spirit. Epaphras. Ano po? And in chapter 4, verse 7, Tychicus will tell you all about my activities. He is a beloved brother and faithful minister and fellow servant in the Lord. Faithful. Sa mata ni Apostol Pablo. Nais din po ba natin na tayo po ay mapuna, makilala? Kagaya po ng pagkakilala ni Apostol Pablo kay Tychico, kay Epaphras, kay Timoteo, mga kapatid. So that is the correct mindset. It's by the Lord's mercy. Ano po? Hindi natin inaagaw kung ano ang bigay ng Panginoon sa atin. Yung katapatan na meron tayo, by the grace of God, ito ho ay galing sa Kanya. Kaya kung tayo ho, sabi nga, pinasasalamatan ho tayo na naging instrumento po tayo ng Panginoon, we always address it. Ano po? Lagi nating ina-ascribe yan pabalik sa Diyos. Ito po ay dahil sa iyo, Panginoon. Kung ano man ako ngayon sa paglilingkod at kung ito man ay nagiging daan para sa ibang tao, para sila po ay magpuri sa iyo, maging tapat din sila sa paglilingkod, ito po ay dahil sa iyo. Kung ako man ay sinasabi nilang tapat sa aking paglilingkod, ito ay sa iyong mahabaging kalooban. Okay? So ito po yung maging mentalidad natin sa paglilingkod. Kung gusto nating maging tapat, ano po? Hindi yung para sa applause ng tao. Hindi yung para mapansin tayo ng mga nakikita natin o mga nakakasama natin sa gawain. But this is for the glory of God. Okay? This is for the Lord's glory. Amen po? So that is number 2, the mindset. And number 3 is the model. Sino po ang ating sinusundan na modelo ho sa pagiging tapat, sa paglilingkod? No other than the Lord Himself. 1 Thessalonians chapter 5. Okay? In 1 Thessalonians 5 verse 24, He who calls you is faithful. He who calls you is faithful. Okay? He will surely do it. Ang ating Panginoon ay Panginoong tapat. At kung ano ang kanyang sinabi, siguradong mangyayari. Okay? First, the Lord whose faithfulness is great, Lamentations 3:23. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Thou changest not, thy compassions, they fail not. Hindi nagbabago ang kanyang awa. At hindi tayo bibiguin sapagkat siya'y tapat na Panginoon. The Lord who is faithful in fulfilling His purpose. 1 Corinthians 1:9. Yan. Ganda nga po itong binubuklat po natin. Ano po? Okay. 1 Corinthians 1:9, God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Again, He is faithful in fulfilling His purpose. Hindi ho tayo bibigoy ng Panginoon kung ang pag-uusapan ay ang kanyang purpose sa ating buhay. Kaya hindi ho kabiguan kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay ngayon. Laging yan ay naka-align
sa purpose ng Diyos. Kung kaya't tapat pa rin ang Panginoon sa kabila ng ating kalagayan. Sa kabila ng ating karanasan na sinusubukan tayo sa paglilingkod, hindi ho nagbabago ang Panginoon. Siya'y nananatiling tapat, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Tingnan din po natin. Ang sabi po dyan, God is faithful. No temptation has overtaken you that is not common to men. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. It is the faithfulness of God that provides us the way of escape. Kaya ang challenge mo sa atin lagi, ang pamamanhig ko lagi sa atin, endure. Pagtiisan po natin, sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para mapagtiisan po natin at ikagalak natin dahil kontrolado po ng Panginoon ang lahat. And the Lord who is faithful in keeping His promises. Binasa na po natin kanina, ano po? In 1 Thessalonians 5:24. Faithful is He who calls you. And in Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering because He who promised is faithful. Ang pangako ng Diyos ay siguradong matutupad. Kaya hindi mabibigo ang sinumang magtitiwala at maglilingkod sa ating Panginoon. He is our model. Kaya sa paglilingkod natin, isukli natin, o suklian po natin ng tapat na paglilingkod ang katapatan ng Panginoon. Mga kapatid. For our conclusion, Matthew 25 verse 23, ano pong sabi dyan? His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Are these the words that you want to hear from your master at His return? Ito ba ang nais mong marinig mula sa iyong Panginoon sa kanyang muling pagdating? Well done, my good and faithful servant. Well done. Pinagtagumpayan mo sapagkat ikaw ay nanatiling tapat sa akin. Kung kaya't narito ka, sabi ng Panginoon, enter into the joy of your master. Tamasahin mo ang bunga ng iyong paghihirap, ang iyong pagtitiis alang-alang sa akin. Enter into the joy of your master. Again, mga kapatid, laging nandito ang salita ng Diyos na nananawagan sa atin. Tayo ay maging tapat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa iyong pong salita. Sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin. Sa kabila po ng aming mga kahinaan at mga pagkukulang. Ang hamon ng pagiging tapat ay nananatili. At patuloy niyo pong ipinahahayag sa amin. Tumugon po kami sa inyo pong mensaheng ito o Diyos. Kami maging masigasig, mas pagsumikapan po namin na maglingkod at hindi lang basta naglilingkod kami, kundi tapat naming ipinaglilingkod ang aming buhay sa iyo, O Diyos. Yamang Ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin. Yamang Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong biyayang ito na patuloy po na maging alingaw-ngaw sa aming araw-araw na buhay. Na patuloy kaming sumunod sa aming Panginoong Hesus bilang tapat na anak ninyo, Panginoon. Salamat po, purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.